Ayong gabi mga kaigsunan, niya nasab kita sa atong tulumanon, takna sa pagtuon, maura gihapon nga topiko nga atong pagatunan nining sa manahona, the beginning of the gospel. Joining us tonight, wala no other than, of course, atong pinalangga nga amahan sa atong mga ordained ministers din sa buhatan sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Elvin Salarga. Ato siya ngayon sa paghatag sa atong opening prayer. Our Father in heaven, we would like to ask you to bless us with Pastor Pido as we discuss our lesson so that the lesson that we are going to impart with the kapaglaom and friends who are following the takna sa pagtuon, masabtan kini pag-ayo Ginoo. Ug salamat kayo na ikaw gyud magauban kanamo, we ask in Jesus name. Amen. Amen. Mga kaigsunan, niagyapon kita sa atong natopiko nga naghisgot may tungod sa sinugdanan sa kaning mayang balita, no? Kanang pagsabuag sa mayang balita o kaning gikan sa sinulat mismo ni John Mark nga mao ang nagsulat sa libro sa gitawag nato nga Mark, no? So ang gospel, ang sinugdanan sa gospel, the good thing about this is ato na ning na-discuss last Monday, what is this? Naka-focus diha kang Ginoong Kristo mismo. Ang iyang kinabuhi, ang labaw sa tanan na iyang ministeryo. Okay, so karong Tuesday, without any further ado, atong lantawon ang kining topiko nga subtopic nga panguluhan, the messenger. So atong yatag ang higayon kay Dr. or Pastor Elvin Salarga sa paghatag og introduction niya. The messenger. Ang adlaw nga Martes gi-focus ni sa messenger, and this is really focused to John the Baptist. Then atong makita din nga si John the Baptist, siya gyud ni ang gisugo sa Ginoo or gi-commission gyud siya. Anointed gyud ni siya nga siya ang mag-prepare sa dalan sa Ginoo nga pag-abot ni Jesus na prepare na ang mga tao. Right. So, no wonder, Pastor Pido, nga ang mga disciples sa gitawag ni Jesus, dali na lang kayo. Tungod kay ilahan naman nga, na-prepare naman daan ni... Like kasinatian. Yes, na ila namang na-prepare naman ni John the Baptist. So, siya ang messenger. Actually, atong makita din nga dili sa Mark chapter 1, verses 1 to 8, makita nato din nga si John the Baptist, siya ang mao ang messenger, ug siya ang iyang mensahe mo ra gyud nga mag-repent, mobalik sa Ginoo, o niya usa ni ngato maghinulsol dayon motalikod sa sala o mobalik ngadto sa Ginoo. So mo ni nga message. Kunya giprepare niya ang mga tao nga pag-abot na ni Jesus, ready na gyud. Na ato pong makita diri nga si Jesus iyang gisintro sa iyang ministeryo. Kay iyang kaning gisulti nga na ay moabot nga Mesiya nga mas labaw pa sa kuha nga dili ko takos gani nga mutangtang sa mga liston sa iyang sandal. Then ato pong makita din nga ang God the Father mo'y naghatag niya og order nga John, magpiparar ka sa coming ni Jesus, the Messiah. So here makita nato nga ang Ginoo mo'y nagsugo ni John, si John mo'y nagpaybalo sa mensahe, unya mao'y nagsulti nga there is this Messiah nga moabot og magsulti sa kamatuoran og mao'y maghatag yun og kalawasan sa tanan nga katawhan. Yeah, very good. So, one thing added to that, no, dugang sa imong gisaysay kanina, Pastor Elvin, kaning the beginning of the gospel. So, meaning to say, kaning pag-andam sa dalan alang sa pag-abot, no? Yes. Sa kaning, actually, Christ is also considered here as a messenger, di ba? Okay. But of course, after John the Baptist, pero ang punteriya gidani is katong pagalantaon, katong sumala sa imong gibasa, no, sa John chapter 1, ang
kung imong himuan ni siya og introduction, in fact sa akong Biblia nagaingon din the beginning of the gospel of Jesus Christ. So although started by, it was John the Baptist who prepared the way, just like what you said, no, ng groundwork. Pero this is actually in connection to the coming of Jesus Christ, as prophesied by Prophet Isaiah. Okay. So in this particular way, kanidi ang kung ato ning i-apply po sa atong modern karon nga kapanahonan, moderno, present time, very important kay ning kwan kanabitong the groundwork ba. Yes. Okay, just like what you said, ang pagtawag sa Jesus Christ sa the first 4 disciples nga yan tawag, mo ni mga disipulo nga adunay kasinatian sa ministeryo ni John the Baptist, no? Ato na mabalan sa next week lesson. So, meaning to say, when Jesus Christ called them and said, "Follow me," dili na kayo nag-create og kanang katingalahan or pagkalibog kung unsa man nga klase nga follow me. Kay actually, ang ilang response dili na pud kay nga nakabugat tungod kay nanas like prior nga kasinatian sa ministeryo ni John the Baptist. Yes. So very important, John the Baptist recognized, the most important thing is he recognized, although he considered himself as a messenger, as a fulfillment of the prophecy of kanang Isaiah in preparation for the coming of the Messiah. But the good thing about this is kanang his acknowledgement bitaw nga dili gid siya ang bida. He's not the real actor of the supporting actor lang siya. Supporting actor lang siya. Dili siya lead actor, no? That's why the good thing about John, in fact, he said this, he must increase and I must decrease. So noting that statement, he was aware, no, nga kanang iyang role nga ginagampanan, it's only for the way of, for the sake of faith, for the coming of the Messiah. So, nindot ba, no? Kay iyang nahibala niyang role. Very clear yun kayo. Clear. Unya, yan ang ginasulti yun sa mga tao nga, mura yun niyang role. Mag-prepare yun siya sa dalan sa Ginoo nga muabot. Unya, pag-abot ani, ang mga tao, iya bang gituluan nga, ang ilang allegiance, dili sa iya ha. Ang allegiance sila, dito anang Misaya nga moabot nga iyang gisulti. So ingon na ba pagka gwapo kaayo bitaw nga pagpreparar niya sa mga tao. Dili pareha usahay bitaw ka og preacher ta. Siya og pagwali nato, murag gusto nato nga kita mo aktor. Right. So dili ni si John the Baptist wala na niya gikuha na niya nga honor, wala na niya gikuha ang kumpiyansa sa mga tao nga dili ra gyud mo magpabilin sa kuak. Pero iyang gipreparar nga there is this Messiah who will come. Unya you have to accept this as the Son of God. Nga didto na gyud mo salig kay dito mo salig niya kay mo gyud na ang maghatag og kaluwasan. So meaning to say, Pastor, John the Baptist started the journey, but the journey was actually kanang gihuman ni Jesus Christ. So ang overall theme yun, no, sa itong lesson for this particular topic and it's a Tuesday's lesson, it talks really about the journey of Jesus Christ, no, which actually started by John the Baptist nga ang very very clear nga ang tumungday ani is actually kaning cross, kaning pagpakamatay ni Ginoong Kristo alang sa atong sa atong sala. This is what we call the sacrificial death. So dili katong role nga gigampanan ni John the Baptist, dili to siya tiyaw-tiyaw nga role. Pero sometimes ba makauna ko nganong niagi pa man kay John the Baptist nga pwede naman diretso dito kay. Sometimes na makauna ta na. Anyway, this journey could have been started right away by Jesus Christ without actually kaning bringing John the Baptist on the scene, no, nga magprepare sa way. So I like this one. So meaning to say katong sumala sa mong ingon kana bitong cooperation sa kining human aspect, kining humanity and kining divinity, divine, no,
So putting them all together, nindot siya. There is a cooperation of kaning sa human aspect, sa atong part sa atong pagkatao, and then connecting it to the divine Aspect. no, sa Ginoo. So this is a very good lesson for us. And in other words, kung ato nilang taon Dr. Elvin is kaning atong gisugdan nga journey, the one thing good about kining journey nga atong gisugdan, gamay ra gid atong participation ani. Yes. ang ang motiwas na ginana si Ginoong Kristo. Yes. Okay. Sa verse 1 ng in the beginning of the gospel of Jesus. So, si John Igor yung naghatag og introduction. Introduction lang. Kung sa to pa kung ikaw mo speaker, ikaw mo guest, ako nag-introduce ako. Ako gi-introduce nga aron nga pag kanang sa introduction gud kanang maay bitaw pagkahatag ng introduction. Kay kun maay paghatag ang usa ka introduction, kag pag-introduce nimo sa mga speaker, ang mga tao mapipili lang una ba? Nya kay ang iyang introduction nga at the beginning right, no? Tama ta kay iyang gipadako dili biya yang kagulingon. Yes. So kanang he really prepared the way for the coming of the Messiah. Kay pananglitan og si John is a very famous. Nabautismo siya dito sa Slobig sa Jordan. Nagwali siya og repentance. Ang daghan kayo ang mga disciples ni John. Daghan na kayo mituo sa iya. So daghan na kayo sa mga followers. So kung ako pa to, humanly, dili na ko nihatag ning ako ang followers dito sa lain na sad nga tao kay kini nga mga tawanan ni mo ni ako ang mga sumusunod mo ni ang ako og maghimo patag reliyon karon, so makahimo na ko sa ka reliyon nga dako kayo nga daghan kayong followers. Pero si John wala. Iya yung gitiman-an nga siya mag-prepare lang yun siya sa dalan sa Ginoo. Kaya maghatag lang yun siya introduction, aron pag-abot ni Jesus, accepted na si Jesus. Nice siya. Dili na ingon nga, maglibog pa ba? Ipangutan na bitaw si John itong na-prison na siya. Pagka-prison na niya, ipangutan na siya nga, is he the one? Mo na ba ni si John? Katay mong gina. So, ingon si John, that is the one. This is the one. Mo na siya, wala na mo ipagdaduha. So mo na nga, ang mga disciples, later on, atong makita sa unahan nga pagtuon, dali na lang yun guys la mo accept. Dili lang ang mga disciples. Kung dili hasta pa ang mga tao. Ang mga tao, daghan pa kayo na, this is mo na yun ni. Dili na yun ta magduha-duha ni. Mo na yun ni ang Mesiya. Okay, imagine, mo nilang ginapaabot ang Messiah. But anyway, another thing is, Dr. Elvin is, kaning awareness ba, kaning acknowledgement ni John the Baptist sa kaning gisulat sa Old Testament regarding sa kaning sulusama pod nga konsepto, no, kanang preparing the way. For example, makita man lang to diya sa Exodus 23:20 ato na mabasa na po diya sa Isaiah 40 verse 3 and Malachi 3:1. So meaning to say, John the Baptist was very much aware sa iyang rule. So it goes to kwan ba kanang bitang logical for him to say nga referring to Jesus saying he must increase and I must decrease. Pero sa kanang statement magod, if you look at that, mura bitawag imo na siyang gina-endorse. Diba? Kay, I'm not endorsing myself. Somebody has to finish this job, no? I am here just to prepare the way, to do the groundwork. But kanang to complete this one, ang complete ani is actually the one who actually sends me. Or who sent me. All right. So buti ba sabot nga si John simple ra gyud iyang trabaho. Iya ra gyud gisultihan ang mga tao nga ang tinuod gyud nga manluwas. Right. Si Jesus gyud. Kanang iyang ingon nga magrepent mo, kanang ingon nga mo balik ta sa Ginoo, biyaan ta natong sala, kanang mugubak ta sa Ginoo. Actually iyang gisultihan ang mga tao nga mao ni si Jesus. Nga maghinulsulta din mo anhitan niya. Right. Mo alagad ta siya. Kay mao ni ang maghatag nato og kaluwasan. Muna siya actually ang contention gyud ni John adto ta ni Jesus kay mao ni ang makaluwas. Ako
gigamit lang ko nga mag-andam aron wala mo'y kalibog. So, if you're talking to an audience, nga, for example, ang audience, sumala sa itong gisigutan, no? Ang audience, nga nung gisulat ni Mark is tungod sa ang iyang audience, nga mao ang mga taga-Romans, di ba? Yes. Ang mga Gentiles, nga believers, kanang madasig sila kay naluya man sila sa pagtuo kay the persecution, mga problema ilang giharap politically. So, with this ba, kanabitang mabasa nimo nga nay Mesiya nga moabot nga mo'y Solusyon. mo solusyon sa atong Nga problema, and mas kaluwasan. Mahatag og kaluwasan sa tanan, no? So that would really make it as a kanang gingon diri nga the beginning of the gospel. Kung if I were kanang audience ba kanang real audience gini Mark nga during the time nga ako na siyang mabasa, I would really be inspired kay kung knowing unsa kong ginaagian, gina-persecute ka, politically or religiously or whatever. So this will really make kanang makahatag kini mo ni siya og kanang strength, no? Yeah. Kabaskog. Dahil ako nakita di Pastor Pido, kana bang si Jan, grabe kayo ang respeto sa mga tao siya. Grabe yun kayo. Right. Yeah, gi-recognize nila nga ila ganing gi-recognize nga kini si John is the antitype or the type of isa ni Elijah. So di ba Prophet Elias. So taas kay gud ilang panglantawan ni. Kana bang dili lang basta-basta ang ilahang pagtahod, ang ilang regard ni John the Baptist. Siyempre ang uban nga mga Hudiyo, nagabasa man po sa sinulat sa Old Testament, sa daan nga tugon, so ang prophecy and so forth. So some of them knew. So kini siya, walay pagduha nga kini siya muni ang tao nga Right. gipadala sa Ginoo nga magandam sa iyang pagana. So imong tanawon karon high regard kayo. Unya karon taas kayo akong regard. Kung ikaw si John Baptist, taas kayo akong regard nimo. Kay palabi. Taas gyud akong paglantaw nimo. Sample lang na. Sample lang na siya. So pero imong makita diri nga niingon siya nga ako si John the Baptist nga inyuhang gitan-aos nga high regard kayo, dili gani ko takos nga mo tanggal sa hikot sa sandals ni Jesus. So sa to pa, grabe yun kayo ang iyang pag-boss sa ato para. Grabe yun kayo ang pagpadako nga. Meaning, may kayong pag-endorse. Dili ni basta-basta kay muni ang Mesiya, this is the Son of God. So, inana ang iyang pag-introduce sa Messiah nga muana dia sa Jordan nga iyang bautismuhan. Right. So karon is usa sa mga not only John kanang role niya nga i-prepare the way for the coming of the Messiah, part of that role nga mo andam is kaning role niya nga mao gyud siya mo bautismo kay Jesus Christ. Yeah. Kita bitaw kita pastor na tayo sa experience nga usahay madunggan nato nga unta gusto nako si pastor ang mabautismo nako. Na yung mga banana di ba na gusto nila nga because they consider baptism as a very special occasion. Yes. So kung kinsa tong pastor nga very close to them. So ang pastor pod nga napili pod honor pod ba on their part nga sila makabautismo. So ani nga senaryo nga ikaw ang natagaan o kanang special kay nga role no nga ikaw gid mo bautismo kay Jesus Christ nga mao nagi-prophesy sa Old Testament nga Messiah. Unya ikaw ang bautismo. Unsa ang imong kanang initial nga tawhanon nga dili basta-basta nga educated guess ni mga kwan. So example lang ay mayor. Butang lang. Mayor. Right. Nga mo decide og baptism. Di ikaw gyud ang iyang kwaon nga mo bautismo, di ba? Perti ka nako kini mong unod. Imagine sa daghan nga mga pastor, ikaw ang iyang gipili nga mo bautismo sa iyahak unya will acknowledge siya sa society nga ikaw ang makahimo pag officiate siya iyahang baptism. Bisan gani sa mga religious nato nga mga rites sa church. Kung na ay mga dili basta-basta nato nga mga membro sa church, ang iyon nga kita'y muhimo sa mga
responsibilidad. Right. Mga kasal ba ka, mga birthday occasion ba ka sa pamilya nga, dili basta-basta sa society, di ba? It's an honor. So, mauni po ni ang nitabo ni John the Baptist nga, it was really an honor. Kaya imagine the Holy One of God. The Holy One, no? Tapos, in fact, naipangutana rin sa itong lesson, no? Who is present at the baptism of Jesus and what happens? Yes. Of course, makita naman natin, no? Mabasa natin sa Mark 1:19, chapter 1, verses 9 to 13, no? So, it's really an amazing, para sa ko, bahalag mamatay na siguro ko after that, you know, dili opod tanang tao makahimo ana nga Yeah, that's true. nga role, no? So imagine sa Mark 1:11 nadungog bagid ni John the Baptist ang usa ka tingog nga nagaingon after Christ's baptism, and sa to, you are my beloved son, with you I am well pleased. Yes. Imagine that. So all of this nga grabe siguro tong, I don't know kung unsa tong gibati ni John the Baptist bitaw nga kanabitang actual nga encounter nimo sa Ginoo. Unya nakita bagid nimo, no, kanabitang atong of course the presence of the Holy Spirit pinaagi sa presensya sa usa ka nindot kay nga daw unya ang boses pagyud nga nag-confirm sa iyang gihimo, and he was chosen. That to me is kanang medyo beyond ko na siya beyond kanang human words nga ma-describe nimo, no? Di mo ma-describe ang kanindot sa senaryo. Yeah, Yes, Pastor. I think in some accounts sa Gospels nga si John murag may balibad si John nga, Lord, Di ko takos. hindi ko takos. Ikaw unta mo bautismo nako, pero unsa ingon ni Jesus buhatan ni John. Kay aron mahimo ning Fulfill all righteousness. All righteousness. So imong tanawon ba? Si John, Ginoo, di gani ko takos magtangtal sa imong sandal, sa imong bako, sa imong sinina, unya ako na no imo bautismo. Pero ang Ginoo, John, imo ani John. So, meaning to say, si John himo talaga siyang tulay, no? No, hindi mo gid siya. Para sa sa katuyuan nga kaning ma-fulfill ang righteousness, gitawag na to nga righteousness. So, Yeah. chosen siya. Yeah, he was the most worthy person. Kay liliman nga ang Ginoo mo ni alaw nga asilan bisan lang siguro gani og patambungon lang ko sa Makadungog lang ka. Makatambong lang ko sa baptism. Wala na. Okay na kaya na. Di ba? Or pagsaka si Ginoo, pagkawas siguro, kung kanil bang mabautismo o sa'yo magkawas, na ikamot mo dulo na to, kaya kung na bang awiran ka ba, di ba? So, si Jesus Christ po, duwa po siya ni RT, no? Wala. Kay God good siya, coming from heaven, na-incarnate here. He could have said, I no need to, I don't need human beings to baptize me. John the Baptist, you are human and I am divine. So, I mean, layo kay taog layo taog ang disparity gap, layo dili siya magmatch. But in this particular case, no, it was really Jesus, di ba? Just like what you said, kung tanaw nimo ang narrative ani kaning baptism, it was really him who Yes. kanang adto yun siya kay John the Baptist. So this is a fulfillment sa John chapter 1 katong and kaning the flesh, no, he dwelt among us. Yes. And he became one with us. Yes, the incarnate God. Yeah. So this is a classic example nga si Jesus who submitted to the baptism of John. It was his human kanang Gi-honor sa Ginoo. Gi-honor si Ginoo nga iyang humanity. Nga nagpakita nga tao gyud si Jesus nini kay dual nature magud siya. So meaning, pwede kita magamit sa Ginoo alang sa iyang Siyang buhat. or sa iyang katuyuan. Just like what is being said, to fulfill all righteousness. So he approached John and he allowed this human being in the name of John the Baptist to actually do the rite of baptism for him. So here, no, one thing good about the baptism that is being talked about here, these events point to the importance of Jesus' baptism. Nagsige ko basa-basa ba kanin? Siyempre, Google, the easiest way. Google University is Yes. the leading university Yes, nowadays, no?
Mura man gini kay kung gusto ko yung library, walay library sa kalibutan makumpira ni. So, according to Google, nag-check na ako din kanibitang reason ba? Dagamang ko nabasahan ko kining the reason kung anong nag-baptize si Jesus Christ. Ako lang basahon no? This is actually, wala na ko time to check on this one. But according to the article, Jesus' baptism is an act of humility. Yes. He consents to be counted, he consents to be counted as if he were a sinner. Because, we know what baptism is all about. Yes. So, although he is not a sinner, but He was counted. para people would really understand he is really for us. Okay? So, as if he was along with everyone else. So this act foreshadows the time on the cross, morning is good sa itong lesson, when he will die for the sins of the people of Israel and indeed for the sins of all those who are his. So we can read 2 Corinthians 5:21. So you're right, I agree. So I think on the part of Jesus Christ, he needs this para to fulfill all righteousness, particularly the very purpose kung anong nianhi siya dinhi. So what was needed at the time was actually nothing more and nothing less but humility. Yes. Yeah. Actually, usa sa mga points nga ipasanto pod sa baptism ni Jesus sa nining event, makita na to ang divinity o humanity ni Jesus. Okay. Right. Divinity in the sense nga, gideklara yun siya si Ginoo nga, this is my beloved son. Right. At divinity in the sense nga, kanang si John, giila siya ni John nga, he is the Holy One of God. So, di na mo makita nga, divine yun ni si Jesus. Pero nakita po na to ang iyang pagkatao, tungod kay nagpabautismo siya. Because ang bodily substance is present. Yes. All substances nga maka-compose sa Human being. body, kanang substance yun, physical, matat si Jesus Christ. So imong makita rin nga, in the body of Christ, Right. the fullness of God and humanity was merged. Nausa siya diha. So makita na to rin nga, Di ba? The confirmation of God the Father. the Father, the Holy Spirit was also there. The Holy Spirit was there. So, imong makita karon din nga the triune God was there. Clear kayo na to. And how do know, we really do not know how they works each other. Di lang kayo nato balay analyze. Di lang nato na ipalalong kay... Basta kung unsa lang na-reveal sa tuwa, let's just take it as it is. Basta kay naa sila Muna tulo. diha, Naa sila tulo diha. Dunay tulo ka persona nga imo Right. makita diha sa Godhead. We have Jesus, we have the Holy Spirit in the form of a dove, and the voice of God was The Father. speaking, or the voice of the Father speaking. And nga, the Son was physically present. Yes. Yeah. physically present. The dove was physically present. And the voice of God was very clear. Nga nag-istorya. So, imong makita rin the divinity, the triune God is there, the Godhead is there. Kanya makita po nato nga si Jesus, who is an incarnate God, is one with the Father and the Holy Spirit. So just like what our lesson is telling us right, no? That Jesus is presented, katong imong gi-explain, very nice, as a character with both divinity and humanity. Yes. In fact, na usa ka author ingon siya nga dili na fully human o fully divine. The right term is truly human and truly divine. Okay po na siya. How can you say it's fully divine and then at the same time fully human? So at the term should have been truly human and truly divine. Si R.C. Sproul. I think I agree. Kuha na siya, brilliant na siya ng theologian, sikat kayo na siya. Yeah. Okay, but anyway, I like what you said nung pag-merge sa kaning humanity o kaning divinity in Jesus Christ. So, why? We cannot dili siguro nato mo-comprehend in totality kung gusto nato itungkad gid o sa raman. Pero the good thing about this is mao gi-reveal sa to. So, after putting the waton Di na lang sa tabutataman.
as it is. Maram na siya. Pero but sa kuha mangod kining divinity and humanity ni Jesus Christ, sa kuha dili kay nilisod sa kuha. Kay I think I should really understand this only in the context of salvation. Yeah, okay. But if you go out of kaning context sa salvation, magsige nagkag-analyze nga ano man na. But if you focus only on the context of salvation, kanang the economy of salvation, dali ra kay masabtan ang doctrine sa Trinity. Yeah, that's so. Because nasa katuyuan, ang purpose lang para masabtan nato kung unsa gyud ang plano sa plan of salvation. Mao man na, wala na ilain. Kay tunaw na to ang theology of the divinity and the humanity of Jesus. Makaigsunan, dili ta mahuman na. Dili ta mahuman. Dili ta mahuman bisag pila pa ka century, dili ta mahuman na. Kay dili gyud ta kakabot sa atong finite man, sa atong finite nga una-una ug unsa ang reality gyud mga kaigsunan about the divinity and the humanity of Jesus. So, but Pastor Pido has really said right mga kaigsunan nga kung sa salvation lang nato nga context then sabto nato niya nga pamagi nga si Jesus may ani dinhi ni cloth siya og humanity nagpakamatay siya aron lukanton ta niya kay he is the only worthy nga mulukat nato wala nilain so siya ra gyud so by his sacrifice Impanaw siya, balik sa langit. Siyempre, nagimabilin. So, kaysa tawahanon nga pang hunahuna, lain ang pun nga, siyempre mulakaw, so ilang hunahuna sa mga disipulo, mabiyaan sila. Mo nang, ang presence of Holy Spirit, ni fit in sana nga role. Yeah, so mga from the very beginning, establish good ang presence sa Father, sa Holy Spirit, o sa Son, for this purpose. Yes. So kung wala man gud ang Spirit din, all of a sudden, moingon si Kristo nga, oy, mubayaw na ko pingon sa langit ha. Yeah. Ako na ibilin ako. So malibog ang mga tao. Pero kung from the very beginning, you talk about this tree, dili, masumpay-sumpay rin mo ba? Yes. So, right? Grabe yun na kayo. Simple. As ako, okay, ako, I don't need too much of explanation. Basta... In the terms of divinity, right, ang pagluwas, di na ito na masabtan. Pero gigamit ang term, gigamit ang simple kayo in human nga pamaagi, masabtan na ito. Yes. Nga nakasarata, nahulog ta sa sala. Right, in that context. Dili ta ma-reconcile. So, ang paagi ma-reconcile is the sacrifice of the Son of God para ma-reconcile. Sabtan na ito na. Sabtan. Pero kung ipaagi sa lain nga pamaagi, dili sa ato ang tawhanon nga sitwasyon sa itong makabot sa itong nahuna nga pagkatao, dili na itong masabtan ang plan of salvation. By using analogy, for example, deep analogy, di kayo nato na makuhan kay... Ang saragot tao niya itong wisdom. Usahay mo kaning bitang instruments analogy, dili mo usahay mo, ang problem mo na sa logic, dili nato ma-put into practice. That's true. So, kanigit we can actually kanang see this in the there is a kanang naiaspituan sa praxis, the practical aspect ani makita na to. So, gisumbayan po ni Matthew katong 28:19, baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Holy Spirit. So, man mo na. So, mao na gi-reveal sa to. So, that's it. So, ato lang yun ang dawaton ngayon na. Dili na ito komplikadahon ang sitwasyon. Right. So, very consistent. I think that's a very nice presentation of the Trinity. And just like what you said, si Mark, iyan yung gi-acknowledge. Para masabdan nato ang plano sa kaluwasan. Dili kay brighta na matungkad nato unsay meaning nga nasa ani, unsay meaning ato. We go out of the context of this. Madaot nato ang katuyuan sa gospel mga kaigsunan. Yeah, that's true. So this is really the context of the gospel. That's why our lesson is telling us the beginning of the gospel. Siguro itong sumpayan, the beginning of the gospel of Jesus Christ. Amo na siya ang pinakasakto yun nga paghulagway sa itong title. Dengan salamat, Dr. Elvin Salarda, sa imong insightful nga mga ideas, no? Nindot gining nagi kay kauban makaigsunan, di gini maya maginusara makiigsunan kay usahay na yung mga ideas nga madugang sa imong kauban nga inspired by the Holy Spirit nga ma-pick up po nato, no? Makahatag po nato o kanang dugang nga kahayag sa pagtuon sa lesson.
So, balik na karong Friday. Ato Yes, sir. ning tiwason. Kay mao mo po gibiran diri sa tong author no, na baptism pero iyang gi-drive ang Yeah. humanity of divinity Yes, that's so. ni Jesus Christ. Okay, so let's bow our heads for a word of prayer. Heavenly Father, we thank you very much for the message of salvation through the reading of the book of Mark. How beautiful it is for us to realize the importance of the gospel, Yes, Lord. where Jesus Christ came here for the purpose of saving his people. And so here we are, we have heard the message. Give us the strength to respond to your calling each day. There are challenges that may hamper our relationship with you, but let it be that the God whom we serve will always give us the strength and will always continue to journey with us until the very end of this day. Thank you for his death. Thank you for the presence of the Father, the Holy Spirit, and the Son who died for us. Thank you for the ministry of Hope Channel. I pray for tanan nga mga viewers, Yes, Lord. listeners nga sa kanunay nagapaminaw sa mensahe. We pray nga unta ang ilang makita o ilang makaplagan, dili ang among mga hulagway, dili ang among ginalitok. But beyond that, it's really the message that really kanang nagikan from you, the one, it is you who is the one talking to them, dear Lord. So now, thank you for taking good care of us. May we have a good night rest. Kauban sa among mga viewers o sa mga listeners kung asa man sila nahimutang karon, Yes, Lord. ayaw sila pasagdi o panalangini ang ilang mga kabtangan o ilang mga buluhaton, Ginoo. Ilayo sila sa mga sakit or mga evil intentions of men or many other things nga makadaot sa ilang pagkinabuhi din ng kalibutan. Make us strong each day. And thank you for hearing and answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.